titigil muna ako sa ministry. Pero nare-remind ako ng Panginoon na hindi nga, dapat nga, mas lalo nga akong mag-cling sa mga kasama natin sa Panginoon. Hindi nakadepende yung pagsiserve ko sa Panginoon kung ano mang estado ng buhay ko. Nung time na yun, parang kinwestiyon ko talaga sa Lord na bakit hindi sa akin yung binigay ng Lord? Ayaw mo ba ako pagtralin? Ang layo ng expectation ko. Kapag ganun yung nangyari sa akin, yung kagustuhan ko, yun na yung magbibigay ng joy sa akin. Hindi lahat ng tao nakokontrol mo yung sasabihin nila. Laging merong misunderstanding, lagi silang may sasabihin sa'yo. Pero ano ba yung nakokontrol ko? Sobra yung pagmamahal kasi na nararamdaman natin, overflowing galing sa Panginoon. So tayo parang kahit minsan hindi naman kamahal-mahal yung tao, bibigyan natin ng pagmamahal, bibigyan natin ng kindness. Dati pinag-pray mo Pinag-pray na, mo, na yes. ngayon nandito na. So, pwede rin pala na i-shift natin yung perspective. Yes. Na-acknowledge ko talaga kung paano nag-work si Lord sa buhay ko. And yung pinaka-the best na testimony ko, sobrang blessed talaga ako na ginamit ni Lord yung buhay ko na patunayan nyo na, anak, may mas magandang plano ko sa'yo. Hindi niya binigay yun sa akin sa moment na yung faith ko is umaandap-andap. Huwag natin i-separate yung sarili natin. Hindi tayo naiiba. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Hello, Cafe. This is Mark. Welcome sa ating Cafe Talks, where faith meets real life. This is a space where we can talk about life, faith, and fellowship. Kumbaga parang kwentuhan at kamustahan lang. So yun, kami po ay masaya na kayo po ay nandito ngayon at makakakwentuhan po natin ng mga ka-faith natin. So kamusta po ang ating buhay-buhay, mga personal buhay muna natin ngayon? Pwede niyo po ba kaming kwentuhan? Ano po yung mga pinagkakabalahan outside the ministry? Kuya Ian? Okay. Ang pinagkakaabalahan ko outside the ministry, nag-work ako as a employee. No? I'm a full stack developer and ang industry ko is information technology. So, yun yung parang mostly kumakain ng time ko. I'm a programmer and yun lang din yung hanap buhay ko. So, ayun. Aside from sa ministry. Parang ano po, IT professional. Yes, IT professional. So si Ate Gladys, of course, napaka-busy. Ate Gladys. Crazy. And congratulations po. Thank you very much. Ako naman, ang pinagkakabalahan ko, syempre I'm working. So ako ay customer service representative sa isang healthcare company. And bukod doon, ang pinagkakaabalahan ko, syempre, bagong kasal lang ako. So, busy ako na Congrats. magpaka-asawa and maging healthy sa buhay since meron tayong bagong chapter na kinakaharap ngayon. So, yun ang mga pinagkakabisihan ko. Matulog siguro kasi kailangan ko talagang mag-rest. So, yun ang mga pinagkakaabalan ko so far. Yun, congratulations po. Sa inyo pong dalawa, Kuya Ian and Ate Glads, naalala ko lang, huling usap natin po, tagal na, no? Bata pa ako nun. And happy ako na ngayon, ginagawa po natin itong Cafe Talks na meron tayong mga pwedeng pagkakwentuhan ng bawat isa, no? So, si Kuya Ian, siya po ang former leader ko. Nagsa-start ako, matuto ng devotion. Yes. Of course, happy po kami. Ating mga ka-faith na kayo po ay makakwentuhan at makausap po dito sa ating Cafe Talks. Yun. Parang first time po nating mag-podcast talaga. Yes. So ano pong nafe-feel nyo nung nasabihan po kayo na kayo ang una nating guest for Cafe Talks? Sige. Kuya Ian. Sige, ako muna. Yung feeling ko, syempre excited ako kasi balak din kasi ng YA na magkaroon ng gantong klaseng parang activity kasi mostly kasi ang gusto namin i-topic doon is yung mga pinagdadaanan man ng mga young adult. Sa atin, actually lahat tayo dito young adult na nag-uusap, no. Pero ayun, medyo rin kasi sa akin 'to parang bagong experience sa akin 'to. Pero yun nga, naging buhay, kasama na rin sa buhay ko, araw-araw na buhay ko na makinig ng mga podcast. Since pandemic, sobrang laking naging tulong kasi talaga nung podcast sa life ko. Especially pag naglalakad lang ako, di ba? Imbis na makinig ako ng mga song, meron tayong alternative na natututo tayo na makinig ng mga podcast. Yun nga,
para ayun, makatulong sa life natin. So, yun, sobrang excited ko and hopefully marami rin tayong matutunan sa episode na 'to. Ako, to be honest, ah, kinakabahan ako talaga nung nalaman ko kasi parang ang last na ganito ko na parang table talk pa nga yun is nung pandemic pa. Pero at the same time, katulad na naramdaman ni Ian, na-excite din ako knowing na magkakaroon ulit ng gantong klaseng activity sa church. Mm. Kasi totoo yung sinabi ni Ian, malaking bagay yung mga podcast. Kasi ako, habang nag-work ako, kasi panggabi ako, malaking bagay sa akin na meron ako mga pinapakinggan. Mm. Kasi yun nga, at the same time nalilibang ka, nagigising ka, and syempre natututo ka. So, blessed din kami na napili kaming maging Yes. part nitong first episode nyo Mm. ng podcast na 'to. Na ang ibig sabihin po ay ito yung avenue na this time Tama. pwede tayong magkaroon pala ng podcast na ganito Mm. na beyond naman pulpit or sa church, Yes. pwede nating pagkakwentuhan yung mga natutunan natin kanina sa word na Lord delivered by our pastor. So, pag-usapan po natin dahil etong year natin ay Year of the Holy Spirit. Yes. So, pag sinabi natin here, Holy Spirit, alam natin yung mga gifts niya, 'di ba? Yung fruit of the Holy Spirit, meron tayo diyan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Doon po sa natin, sa pag-uusapan nating fruit of the Holy Spirit, right now, love, joy, peace, or patience. Yung apat po na yon. Ano doon yung medyo parang para sa akin, challenge to Parang nahihirapan ako sa part sa apat po na yun. Sige po, unahin natin. Kanina nauna si Kuya Ian, si Ate Glads naman ngayon. Ayun, ako siguro ang pinaka fruit of the spirit na medyo nahihirapan akong taglayin or i-practice is yung patience. Kasi ako, as personality ko na parang madali akong mainip ba. For example, meron akong mga pinagpipray na bagay. Minsan gusto ko agad-agad nalalaman or na-answer yung pinagpipray ko. Pero lagi naman ako nire-remind ng Lord na yung waiting season, 'di ba? Kasi pag hindi pa niya ina-answer yung mga prayers natin, meron tayong tinatawag na waiting season. Natutunan ko na yung waiting season is ginagamit din ng Lord to prepare us or para i-ready yung character din natin bago niya ibigay yung pinagpipray natin. So, medyo napapractice ko na rin naman yung pagiging patient, lalo na sa Lord. Ayun. Yun. Speaking of, mga waiting season na yan. Yes. Kami po ay witness sa nangyari po sa inyong life. Kayo po ay bagong kasal. Gaano ka-importante po sa chapter ng life nyo ngayon yung patience na yun? Ako, talagang masasabi natin na ang tagal ko talagang naghintay, witness naman ng lahat. Pero yun, lalo na yung marriage, sobrang tagal kong hinintay kasi parang almost 10 years din kami ng husband ko na mag-boyfriend-girlfriend. Pero ang pinaka na-enjoy ko doon is worth it lahat. Yung 10 years na naghintay ako, worth it kasi nung time na binigay na yun ng Lord sa amin, yung marriage, is alam kong ready na talaga. And parang pinatatag din ng Lord yung faith ko na parang hindi niya binigay yun sa akin sa moment na yung faith ko is umaandap-andap. So parang pinatatag niya muna yung character ko, yung faith ko, bago niya yung binigay. So sobrang worth it yung lahat ng paghihintay na binibigay, na inaalaw ng Lord sa buhay ko. Lahat ng mga paghihintay na yon, I'm Yes. sure nakaka-relate din si Kuya Ian. Ako po ay, kami, saksi din dun sa achievements. Yes. And congratulations po sa mga bagong nangyayari sa buhay. Kayo na po ang magkwento, hindi ko na si-spill. Gano'n po kahalaga yung mga waiting season natin na yun? At ano po yung pwede niyong ma-share sa lahat ng ating cafe? Actually, sobrang napakalaga. Yung car, no? Oh. Yes. Congrats. Actually, yung mga bagay na na-achieve ko, parang para sa akin isa lang siya sa parang worth it na masasabi ko na worth it na naghintay ako. Kasi before talaga, bago ako maging isang IT professional, may mga career na talaga ako na parang nilook forward, no? Pero lahat yun, parang hindi talaga inalaw sa akin ni Lord. And even yung sa school na papasukan ko, na
parang sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging independent, gusto ko mag-Manila, no? And then, parang lahat ng way, parang nung time na yun, parang kinwestiyon ko talaga sa Lord na, bakit parang, ito rin yung gusto ko parang bakit hindi sa akin binigay ng Lord? Ayaw mo ba ako pagtralin? And then, nung time na yun, napunta rin ako dito sa church, and ang way ko lang para makapag-aral is yung matulungan ako ng parang lola ko sa Manila. Pero yun nga, nag-close lahat ng door, at ang way ko na lang na makapag-aral is dito sa Cavite. And thankfully, na hanap ko yung answer na parang talaga, na parang inas ko si Lord nung time na yun na merong foundation dito sa church. And I'm thankful and I'm blessed na isa ako sa mga naging scholar ng foundation nung time na yon, and nakapag-aral ako ng college sa Cavite State University. And ang layo ng parang expectation ko na akala ko parang nung kapag ganun yung nangyari sa akin, yung kagustuhan ko, parang yun na yun, parang yun na yung magbibigay ng joy sa akin. Pero grabe, parang I think siguro kung natuloy ako doon, hindi ko alam kung nandito pa ako ngayon. Parang hindi ko parang ma-measure talaga kung gaano ka yung sa akin ng favor sa akin ng Lord talaga. Parang yung waiting na parang sasagot ng Diyos, eto na yung answer. So kaya ako sinabi na yung mga bagay na na-achieve ko ngayon is lang, parang I'm thankful din naman, pero Bonus na. yung bonus lang yun. Parang, pero yung pinakamalaking, parang na-acknowledge ko talaga kung paano nag-work si Lord sa buhay ko. And I think para sa akin, yun yung pinaka-the best na, talaga, na testimony ko, na hindi yung bagong kotse, hindi yung bagong bahay, pero nakita ko talaga personally kung paano nag-work si Lord sa life ko. So, yun yung pinaka-the best na tingin ko na gift sa akin. So, yun. At narinig po namin lahat Yes. yan. Especially last year ng ating testimonial dinner. Yes. Na na-testify nyo po talaga yun Yes. sa harap. At parang naging siya Mm. inspiration siya, lahat ng parents, pati mga students na, di ba? Ito, nagtiwala sa Lord and ngayon nakatapos siya. Kung masasabi nyo nung gabing yun na at least meron kayo naging platform to share yung goodness ng Lord sa buhay. Sa lahat ng mga, lalo na sa mga estudyante rin, no, parang parang meron ding same na thought ko na makakapag-aral pa ba ako, or tutulong na ba ako agad sa pamilya, kasi may mga ganun parang nirarush ko yung sarili ko before. Parang sabi ko, kailangan na ng pamilya, kailangan ko na ba magtrabaho muna o kailangan ko mag-aral. So, ang mapapayo ko lang or encouragement ko lang sa mga kabataan is kailangan itanong nyo muna talaga sa Lord. I-seek God first before you take ng mga action. Kasi ako talaga, naghanap na ako ng ma-applyan nun, parang i-give up ko na yung dream ko. Parang sabi ko, baka hindi talaga para sa akin na magtapos ng pag-aaral. Tulad ng ibang tao na tinanggap na lang kung ano yung situation sa buhay nila. Pero sobrang blessed talaga ako na ginamit ni Lord yung buhay ko, na patunayan nyo na, anak, may mas magandang plano ko sa'yo at sa iyong buhay. So, sa lahat ng mga kabataan na ganoon din yung naiisip nyo, may mas magandang plano sa inyo si Lord. So, kayo mawawalan ng pag-asa. Yung hope po talaga. Yes. And sa kabila nun yan, habang journey natin yung mga faith journey natin, dun po sa talking about the fruit of the Holy Spirit, na love, joy, peace, and patience, ano po yung ang challenge to i-practice as of now po ngayon? Sa akin, actually, tingin ko parehas kami ni Gladys in patience. Kasi in a world na sobrang parang sobrang nirarush. Katulad nga nung sinabi ko kanina, lahat ng tao gusto nila i-rush. Even yung sa mundo ngayon, no, parang gusto natin ng instant parang reward, na blessings, no. Pero kasi parang parang yun yung pinakamahirap talaga para sa akin, kasi kahit
ako driver din ako, no, kahit sa kalsada, ang hirap i-practice ng patience. Lalo na kapag marami talagang pasaway, no. Pero at some point naman talaga nire-remind ako ng Lord na kailangan talaga yung patience kasi kailangan natin mag-take time sa lahat. No, lalo na sa mga bagay na ano na puwedeng ikapahamak natin. That's why kaya nga yung pagbi-build talaga ng trust talaga over time kailangan talaga natin na pagkatiwalaan. So, para sa'kin yun talaga yung patience sa ano, lalo na sa paggastos. Yun, yung mga practical. Yun, mga practical lang. Pero narinig ko po sa inyong dalawa yung about sa patience nga. Nakita ko yung pag-share niyo ng journey niyo, no? Gaano kahalaga yung process. Diba? Yes. Yung merong sinusundan at merong pinagtitiwalaan, which is Yes. sinabi ni Lord, ito muna, diba? Do not step the queue. Step 1, step 2. Yet yun po yung naipakita niyo sa, based on your stories, naipakita niyo po sa amin na yung sa ating podcast. And pag-usapan po natin, can you share a time when it was hard to love someone but God taught you to respond differently? Or may mga time ba na ang hirap mahalin ng isang tao pero tinuruan ka ni God na mag-respond ng mas maayos? Especially sa chapter po ng buhay niyo ngayon na si Ate Gletz, buhay mag-asawa. Sige, si Ate Gletz po muna. Buhay may asawa na hirap nitong situation na to pero sabi ni Lord, love still. Ako siguro hindi naman siya yung situation ko hindi naman siya sa buhay mag-asawa, siguro kasi bago pa kami. Pero siguro yung gusto kong i-share dito is yung mga normal na tao na makakasalamuha mo. Kasi bilang tao, normal naman talaga na may mga conflicts, may mga misunderstanding. Minsan, masasaktan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin with their words or with their actions. So, as a tao, parang normal na maging first thing na gawin natin is minsan gumante. Minsan gusto mong iparamdam din yung pain na na-cause nila sa'yo. Pero at the end of the day, habang nagpe-pray ka, lagi kang i-remind ng Lord na pinatawad ka lang din niya eh. So, kailangan mo din magpatawad. And naniniwala ako na hindi lahat ng tao nakokontrol mo yung sasabihin nila. Laging merong misunderstanding. Lagi silang may sasabihin sa'yo. Pero ano ba yung nakokontrol ko? Yun yung magiging response ko. So, laging ganun na lang yung iniisip ko na, okay, ano bang response ko dito sa nangyari na to? So, ang mga ginagawa ko, pinagpipray ko talaga. Then, pinagpapasa Diyos ko. Kasi, pag ginawa ko na yun, iba yung peace na nararamdaman ko. Parang okay na sa akin. Parang, nasa kanya na yun. Basta sa akin, sa sarili ko, may peace akong nararamdaman. Ganun. So, and naniniwala din ako na yung love, kahit alam natin, hindi naman madaling magbigay ng love talaga sa tao. Lalo na sa mga taong hindi ka mahal-mahal. Pero, I believe na pag ang Lord ang source mo ng love, hindi ka mahihirapan magbigay nun. Kasi punong-puno ka ng pagmamahal. So, yun na lang siguro ang ano natin bilang Kristiyano, no, na parang sobra yung pagmamahal kasi na nararamdaman natin overflowing galing sa Panginoon. So tayo parang kahit minsan hindi naman kamahal-mahal yung tao na bibigyan natin ng pagmamahal, bibigyan natin ng kindness kasi ganun tayo kinreate ng Panginoon. Ganun niya tayo ginawa na punong-puno ng pagmamahal. So, ganun ang nagiging response ko sa mga sitwasyon na ganun. I agree po. Kaya I'm very thankful na meron tayong mga promises from the Lord. Diba? Yes. Merong guidance Especially yung situations na shinare niyo po na hirap how to deal with these people. Pero buti na lang, nire-remind tayo ni Lord for that gift na love, diba? Yung share niyo pong patience. So, gaano po kahirap na magstay nung ganitong ganyang spirit na joyful kahit na minsan medyo mabigat, especially sa line of work po as customer service representative. Ayun, sa work ko naman, normal din na meron talagang mga araw na hindi talaga okay, may mga araw na sobrang stressful. So, ang ginagawa ko talaga personally is pinagpi-pray ko kung ano man yung situation na meron ako nun. Then, after nun, parang hindi ako magfo-focus dun sa negative na yun. Para mas maging joyful ako, iniisip ko yung mga bagay na
mas makakapagbigay sa akin ng joy. So, for example, ina-appreciate ko yung mga bagay na meron ako. For example, stress ako sa work. Ang iniisip ko, okay lang, blessed pa din ako kasi may work ako. Hindi lahat may work. So, iniisip ko din, blessed ako kasi meron akong pamilya na nasasabihan, meron akong asawa na nasasabihan pag stress ako. Iniisip ko din na meron akong bahay na tinutuluyan pag gusto ko na tumahimik dahil sobrang ingay na ng mundo, sobrang problemado ako. Meron akong bahay na puwede kong, pagpahingahan. So, yun na lang iniisip ko bukod sa imbes na mag-dwell ka din sa mga kabigatan na meron. Kasi kung tutuusin sabi nga 'di ba, we live in a fallen world. Normal talaga na may mga disappointments, may mga problema, and ang mahalaga na lang sa'tin paano natin ite-take yung mga situation na yun. So, yun ang ginagawa ko talaga. Mas nagfo-focus na lang ako sa mga positive na bagay. Sa mga bagay na ikakasaya ko, hindi din sa mga problema na meron ako. Recently nag-circulate sa social media na yung yan nga, pagka nakikita nating mabigat yung mga nangyayari, pwede rin pala nating isipin Yes. na dati din naman, 'di ba? Pinagti-pray mo pa eh. Yes. So, pwede tayong mag-focus dun sa yung heart Yes. gratitude na meron kang mga bagay na dati pinagti-pray mo Pinagpipray lang, mo lang, na ngayon yes. nandito na. So, pwede rin pala na i-shift natin yung perspective Yes. para manatili tayong joyful. And thank you for sharing that po, Ate Gladys. So, si Kuya Ian po, paano nyo napapanatiling joyful kahit na medyo mabigat sometimes ang situations? Actually, ano rin, naging problem ko rin siya dati. Parang, yung naging source of joy ko at some point ng buhay ko is naging material things, 'no? Parang, and then, yung environment, 'no? Parang 'pag nakakaramdaman ako ng, saya, minsan kapag kasama ko yung, mga kaibigan ko or, kapag nagkakaroon ako ng ganitong bagay, 'no. So, dun ako nakakaramdam ng saya, 'no. Pero, parang may mga times na kapag nawawala na yung mga bagay bagay na yun na, dun na nagiging parang nagiging mabigat yung pakiramdam ko. So, nung, parang pinrocess ko yung sarili ko, parang naano ako ng Lord, parang, ang tinuro niya sa'kin dun kasi yung nararamdaman ko is happiness lang. So, iba iba talaga yung joy, 'no, parang iba yung happiness kasi sa joy, eh. Parang yung happiness kasi parang Hindi ano siya na siya, temporary lang. temporary lang siya. Kasi dun parang yun yung source, yung mga bagay na yun, 'no. Paano ko napapanatili yung joy ko? Ito yung ito yung isa sa mga, bagay na gusto ko i-share sa lahat, 'no. Na-realize ko rin 'to nung time na nagkasakit ako, na hindi ko alam kung anong tinuturo sa'kin na Lord yun. Parang nagka-UTI ako one time nung isang Sunday, and then, parang, nung naramdaman ko yun ng Sunday na yun, nung hindi ako nakapag-church, parang nalungkot ako na parang eto na yung parang naging regular ko, parang regular routine ko na. Yung hindi ako nakapag-church at one time. Hindi ko source na dahil, parang andun yung mga friends ko, pero parang hindi ako nakakapag-ministry. So, parang isa sa mga talaga na parang naging kinasanayan ko na or parang, nagiging source din talaga ng joy ko yung pagmi-ministry. So, parang nung nawala lang yung isang Sunday lang yun parang ano lang yun, parang ang nada-dry ako, parang ano nang gagawin ko ngayong araw, parang parang yun, parang bigla akong nalungkot, 'no. Pero, what I'm parang sinasabi ko is, yung joy parang para mapanatili ko siya, parang fino-focus ko talaga sa parang, yung mga blessings yung yung testimony ko nga kanina na yung source ko talaga si Lord. Kasi, yung mga material kasi na bagay na parang na siya, bonus na lang siya sa'kin, pero kung paano ko siya na-achieve, yung nag-undergo ako ng process na yun yung parang pinaka the best na time and, na pangyayari sa life ko na hindi ko ma-imagine na ako ba talaga or para sa'kin ba talaga 'to, and tawag dito, eto ba talaga yung para sa'kin. Parang yung time na yun is, yun talaga yung pinagugutan ko. Every time na feel ko na nabu-burden ako or,
nakakakita ako ng mga bagay na hindi masasaya, na nakakapagpalungkot ng heart ko, lagi ko na lang, parang tinitignan yung mga pinagdaanan ng Lord, ni Jesus 'no, and yung parang yung naging testimony ko sa buhay ko kasama siya. So, ayun, yun yung pinaka the best na na kapag kasama mo si Lord talaga parang hindi ka mawawalan talaga ng joy. So, ayun. Yun yung Ma-add ko sa'kin. lang sa sinabi ni Kuya Ian, yung medyo parang naano siya sa pagmi-ministry. Sa totoo lang, sobrang ako, sobrang sarap kasi sa feeling na ewan ko nung bata ako, hindi ko siya na-appreciate. Parang routine lang siya na may Oo. ministry kapag Sunday. Pero habang habang tumatanda, dun ko mas na-appreciate yung ministry. Kasi hindi lang siya, although napapagod ka physically, pero yung joy na nabibigay sa'yo, for example, kasi yung Sunday parang yun yung pahinga mo eh. Kasi parang Monday to Friday to Saturday, meron kang mga ginagawa sa buhay. May work ka, may family ka. Pero yung Sunday, parang yun yung pinakapahinga mo. Tapos makakasama mo pa yung mga ka-ministry mo. Dati hindi ko yun na-appreciate. Pero ako, sobra yung joy ko pag Sunday. Na parang, ay, may kita ko na naman yung mga ka-churchmate ko. Na parang, kasi yung pagkakaroon mo ng mga ministry, kasama sa ministry, hindi lang siya kasi inside the ministry, inside the church. Meron din kaming mga bonding sa labas. So parang thankful ako na meron ako mga ka-ministry na alam ko na pag may problema ako, malalapitan ko sila, makakausap ko sila, and alam ko na maganda yung wisdom na mabibigay nila sa akin. So, totoo yung sinabi ni Kuya na minsan malulungkot kapag hindi ka nakapag-church kasi parang bukod sa naging routine mo na siya, iba yung joy na nabibigay sa'yo na nandito ka sa church, na nandito ka sa building na to, nakasama mo yung mga kapatid mo sa Panginoon. So, talagang isa din yun sa source ng joy ko. Mga And I think that's because of the joy of the Lord is our strength. Yes. Alam natin Yes. na once nag-apa ka dito sa pulpit, once nandiyan ka, mag-cater ka ng worship, di ba? We're all doing it for the Lord. So merong joy. Yung strength natin kahit na nakakapagod. Kahit na na-mention niyo po Yes. kanina, Kuya Ian, na may sakit ka at that time, di ba? Pero yung heart mo, gusto mong pumunta kasi more than yung routine, di ba, Ate Glads, na gusto kong mag-serve sa Lord eh. Yes. And nakikita natin lagi yung fruits na hindi lang sa atin, sa mga personal life natin, pero maski dun sa congregation Yes. na mga nasa-serve natin.